Hi guys, welcome to my vlog. For today's video, kasama po natin si Kuya Jojo. Kailan ka dumating dito sa Canada at sa anong pathway ka napunta dito sa Canada? Dumating ako sa Canada way back 1998. Inisponsoran ng eldest sister ko, ang mother ko na nasa Pilipinas. Nakasama kong sa bahay. So nakasama ko automatic ng mother ko dahil qualified ako makarating ng Canada. That time ang immigration ay kahit na may anak ka na, basta't hindi ka kasal, may chance ka makarating ng Chance ka Canada. makapunta dito. Ano naman ang previous work mo bago ka pumunta dito sa Canada? Kuya? Sa Pilipinas, meron akong konting negosyo, buy and sell ng used car, nagtrabaho sandali sa Coca-Cola, and then OFW sandali, then bumalik ng Pilipinas, and then by the time dumating na yung sponsorship namin, so ayun na, diretso na. Landed immigrant ako, kaya mabilis. Ano na naman yung unforgettable moment mo dito sa Canada? Yung mga napagdaanan mo? Weather lang, nanibago lang ako sa weather. Malamig kasi. Hindi lang malamig, talagang nag-i-snow, mahaba, maraming snow sa daan at talagang malamig. Pero pag nasanay ka na rin, kahit may edad ka, masasanay ka na. Sa tingin mo ba, maganda pa rin ba manirahan dito sa Canada ngayon? Oo, para sa akin at kung sino man ang may planong gustong manirahan dito, lalo na't may mga anak sa Pilipinas, mag-apply ng independent immigrant, ay napakaganda dahil lang education dito sa mga bata ay napakaganda. Dahil advance at ayun, libre. At ang mga bata na dumating na mas bata pa, wala pang 18 years old, tatanggap sila ng allowance from the government kahit anywhere in Canada. Ito pa, isa pa, masasabi ko rito, ang pagkain dito ng magandang buhay, makakain natin mga Pilipino na nagsisimula pa lang dahil at basta nga sabi ko, may pera ka, mabibili mo yung gusto mong mabiling pagkain. Kung mag-retire ka na, saan mo gusto magstay for good? Siguro dito dahil hindi lang sa kapiling mo yung mga anak mo at magiging apo mo, masaya rin dito, masaya. Ang nakakapanibago lang siguro, kagaya nung sinasabi ng mga kababayan natin na masaya sa Pilipinas pero ilayo ng Diyos at kayo nagkasakit sa Pilipinas, pera-pera lahat. Pera. Pero sa Canada, tawag ka na 911, pick upin ka ng ambulansya, kahit sa pinakamagandang ospital, gagamutin ka at libre. Yan ang OHIP dito. Yan ang isa sa pinakamagandang matitikman mo na buhay sa Canada, yung healthcare nila. Yung benepisyo nila para Yung sa healthcare. mga tao nila dito sa Canada, sa mga workers. So, ano naman yung maipapayo mo dun sa mga kababayan natin na planong pumunta dito sa Canada? Kung kayo may tsansa na makarating ng Canada, ituloy nyo lang. Pero huwag yung asahan na ang trabaho nyo noon sa Pilipinas, manager kayo, boss kayo, pagdating dito, pantay lahat. Kung ikaw may kabuhayan na maganda sa Pilipinas at okay na, mag-tour ka sa Canada. Huwag kang mag-a-apply sa immigrant, pero nasa sayo pa rin yung Visit mo tingnan mo lang kung ano, ang weather, kaya mo, punta ka ng winter para kung makaya mo yung nakalasa labas at wala ka pang sasakyan, tingnan mo kung kaya mo. Pero ito, sinasabi ko nga, maraming merong gusto mag-apply sa Canada na merong pera at gagastahin pero hindi sinuwerteng makarating. Pero kami na narito na, tayo lahat na nakarating na Pilipino rito, sabihin ko, swerte na tayo. Ano naman din yung maipapayo mo dun sa mga bagong dumating dito sa Canada, yung mga andito na baguhan? Yung mga baguhan nakita ko na medyo malaki ang adjustment nila. Lalo nga, sabi ko, sa Pilipinas, pwede kang kumuha ng nanny, pwede kang kumuha ng mga kasama sa bahay, pero dito, kayo lahat ang gagawa ng trabaho sa bahay at syempre, hindi lang sa weather, pinansyal. Kung may dumating ka na may ipon at may magagasta ka, pero tabi mo lang yon, maghanap ka kagad ng trabaho, tabi, ipon para meron kang pondo. Pondo talaga. Yun lang. So kailangan talaga yung dito kasi mga kababayan, kapag pumunta kayo dito sa Canada, dapat meron talaga kayong extra money. Kasi hindi ka makakaasa na makakakuha ka agad ng trabaho. Dapat may extra kang money na good for 3 months to 5 months na kaya yung buhayin yung sarili mo o pamilya mo para hindi ka mahihirapan. Tama, kuya? Tama. Tama. So guys, today's video kasama po natin si Kuya Jojo. Si Kuya, maraming salamat Okay. sa Wala naman, bigay mong basta opportunity na mga kababayan, ma-share yung yung experience. tuloy mo nyo dito ang sa plano nyo. Canada. Punta kayo rito ng Canada. Huwag yung isipin yung mga sinasabi nila mahirap, magpapala ka ng yelo. Hindi, masarap yung magpala ng yelo. Hindi ka nabibili ng yelo. Kumuha ka lang ng Ricardo parang halo-halo. Halo. Ayun, maraming salamat guys. So, once again guys, maraming salamat sa inyong
pagsuporta sa ating video. Once again, this is Ian ko. Ingat, God bless, bye bye and peace.